pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia? Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po ang lahat? Maari po bang magkamayan muna po tayo, magkamustahan po. Purihin po ang Panginoon sa panibago pong umaga na inilaan niya para sa bawat isa. At batid ko po na ang lahat ay nasasabik na umawit at magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Kaya naman inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At ngayon pong umaga, atin pong isantabi ang ating lahat ng alalahanin, ang ating mga iniisip, and let us fix our eyes on Jesus alone. Let us pray. Our Heavenly Father, You're worthy of all the praises, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan mo, aming Ama, sa aming mga buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Lord God, sa pag-ibig mo, Father God, na hindi nagbabago, aming Ama. Salamat, Lord God, dahil tapat ka, Panginoon, sa inyong mga pangako, Lord God. Mga pangako mo, Father God, na aming pinangahawakan, Lord God, sa aming buhay, aming Ama. And Father God, salamat, Panginoon, that you hold us, Father God, into your right hand, Lord. And you never let us wander away from you, aming Ama. Salamat po, Panginoon, dahil wala nang makakapaghiwalay pa, Panginoon, sa pag-ibig mo sa inyong mga anak, aming Diyos. And Father, ang tunay na kagalakan namin, Panginoon, ay sa inyo lang po namin matatagpuan, aming Ama. Let this be true to our hearts, Lord God, for you alone can satisfy us, Lord. You alone can fill us, Father God. Aming Diyos, sa umaga pong ito, Lord God, ninanais namin na marinig ang tinig mo, Father God. Katagpuin niyo po kaming muli, aming Ama. Father God, bigyan niyo po kami ng pusong tunay na naghahanap sa inyo, Lord. Father God, salamat po, aming Panginoong Jesus. Teach us to worship you, Lord Jesus, in spirit and in truth, Lord God. And teach us, Lord God, to worship you with joy, Lord God, and with a cheerful heart, O Lord. Aming Ama, salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po, aming Ama. Karapat dapat ka sa aming mga papuri. Come on, church. Atin pong ipalakpak ang ating mga kamay. Umawit at sumayaw sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Oh Father, ikaw lamang po ang aming ninanais sa aming Ama. Ito po ang aming kagalakan, Lord God, ang pagpuri at umawit sa inyo, Lord. May nagdaramang sadyang kakaibang tawang di maipaliwanag sa puso
sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, O Panginoon, ito ang nais ko. Salamat po aming Ama sa pribilehiyo na makaawit, Lord God, at makasamba, Panginoon, sa pangalan mo, O Lord. Salamat po, Lord God, sa kalakasang hatid mo, aming Ama, sa kagalahan na naranasan namin, Father. At magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Paghalay ng sayaw, lumundag sumigaw, O Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, O Panginoon, ito ang nais ko. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Paghalay ng sayaw, lumundag sumigaw, O Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, O Panginoon, ito ang nais ko. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Paghalay ng sayaw, lumundag sumigaw, O Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, O Panginoon, ito ang nais ko. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo, aming Ama. Oh, Father God, Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming ninanais, Lord God. For nothing in this world could ever satisfy us, Lord. Nothing can compare to you, aming Ama. At Panginoon, maging totoo ito sa aming mga puso, Lord God. Nasapat ka na, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. This is our prayer. Aking Diyos, Ikaw lang ang nais ko. O aking Diyos, Ikaw lang ang nais ko. Higit pa sa pinag maging sa ginto, mundo'y walang may hahambing sa'yo. Mundo'y walang may alok, pagkat ikaw lang ang nais ko. Maging totoo ito sa aming mga puso, aming Ama. O aking Diyos, Ikaw lang ang nais ko. O aking Diyos, Ikaw lang ang nais ko.
sa'yo, O Diyos, ibibigay. Ikaw lamang ang nagdulot ng isang bagong buhay. Hindi ko kaya bilangin pagpapala mo sa akin. Awit at buhay ko ay damdamin. Minsan pa ako'y aawin sa iyo, Panginoon, at ang dalangin ko'y dinggin mo muna ka, Jesus, sa aking landasin. Kahit na mayroong pagsubok, mundo man sa'kin ay tumalikod, walang hanggang papuri ay alay sa'yo, aking Jesus. Samang gagamot, aking Diyos at tagapagligtas. Hari ng mga hari,
siyang nararanasan namin aming Panginoong Jesus. Father God, tunay nga Panginoon na sa iyo lamang po namin matatagpuan ang tunay na kagalakan, Lord God, ang tunay na kapayapaan, Panginoon. Wala na po kaming hihilingin pa, aming Ama. Father God, pangunahan po, Panginoon, ang aming mga buhay, Lord God. Tulungan niyo po kami, aming Panginoong Jesus, to deny ourselves, Lord God, to live, Father God, according to your will, aming Ama, to live only for you, aming Diyos. Help us, Lord Jesus, to be firm in our faith, Lord God, in you, Lord Jesus Christ. Aming Ama, ang buhay po namin, Panginoon, ay sa inyo po nagmula, o aming Diyos. Wala po kaming ibang maipagmamalaki sa inyo, aming Ama. Kaya't marapat lamang po, aming Ama, na gamitin mo ito, Father God, sa kapurihan ng pangalan mo, aming Diyos. Let your name be glorified, Lord Jesus. Aming Ama, patuloy niyo pong baguhin ang aming puso, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, Lord God, at kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Remind us, Lord God, na hindi na po kami ang namumuhay, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon, kundi ikaw na, aming Ama. And Lord, dalangin po namin, Panginoon, na lahat ng iyong naisip, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God, ay sa katuparan po, Panginoon. And Lord God, let your will be done in our lives, Lord. Ito po ang aming dalangin, aming Ama. Sa inyo na po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagdakila, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po, aming Diyos. We worship you, Lord Jesus. To God be the glory po, at maaari na po tayong maupo. Magandang umaga po. Good morning sa inyo. If God's will, itutuloy natin ang Revelation probably by next Sunday, next week po. For the meantime, concentrate po natin ang dalawang Sunday sa ating anniversary concerning Hebrews chapter 12, yung ating pong theme na Jesus at the center of our lives. That's why last week, we have tackled Hebrews chapter 12, 1-2, dahil ito po ang nadama natin na pinagagawa sa atin ng Panginoon habang patungo tayo sa kadiliman ng kapanahunan at ng daigdig upang makita naman natin na ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan at ang Panginoon po ay nahanda tayo. Kaya ang revelation po kasi ay puno po ito ng hindi lamang babala, kundi puno po ito ng kagalakan at katiyakan na ang Panginoon ay dadagitin po tayo. Yun po yung ating inihintay. That's why as we go in this darker world, before the rapture, God wants us to overcome the world through faith in Him. According to 1 John chapter 5, verse 4. Friends, there is judgment happening in this world. Kung titingnan po ninyo yung ating current event na nangyayari po sa buong mundo, especially in our nation, dito lang sa Pilipinas, grabe na po nangyayari dito. May mensahe na po ang Panginoon. Kaya lang, syempre, kahit ano man na mangyari, sa tingin ko yung ating bansa, dapat lang pong disiplinahin ng Panginoon. We deserve all these things. Dahil ang Pilipino po ay, alam naman natin, ang Pilipino po ay reliyoso. Sabi nga ng mga kaibigan namin sa Hong Kong noon na, nagtataka sila, ang mga Pilipino raw po ay very religious. Nakikita nila yung mga simbahan daw po natin tuwing linggo puno. Pero at the same time, maraming Pilipino daw po mga salbahe. Totoo naman. My point, a few are now getting what we deserve. Kaya ang kailangan po ng Pilipino ay seryosong pagsaliksik sa Panginoon at tayo ay ihanda ng Panginoon sa lahat ng mga bagay.
concerning the church, hindi lamang ang Eastern Light, kundi ang lahat ng church ng Panginoon sa iba't ibang bahagi ng daigdig, iba-iba pangalan, madalas ay nawawala ang focus natin sa ating buhay dahil karamihan na po ng tao ay nahahawa na rin po sa sanlibutan na masyado na pong self-centered, masyadong makasarili ang tao. Kaya lumalaganap ang korupsyon, ang iniisip ng tao para sa sarili lang. Pero ngayon, nire-refocus ng Panginoon ng church na let us focus our heart on our Lord Jesus Christ, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. That's why it's time for the church to get the focus back. Kasi pag tinignan po natin yung original na church sa Book of Acts, grabe po, talagang nakasentro sila sa ating Panginoong Hesus. In other words, the main thing is to keep the main thing, looking unto Jesus. Sa ibang lingwahe po, fixing your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Iko-connecta ko lang po ito para makita ho natin kasi hindi ko naman po talaga natakil last Sunday lahat ang Hebrews chapter 12 verse 2. Ulitin natin ang Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Yung cloud of witnesses, ulitin ko, it refers to the people in Hebrews chapter 11. Ito po yung mga tao na, hindi ko na babasahin sa inyo, papaisa-isahin ko lang ng sample. Hebrews chapter 11 shows those who win the race through their faith in God. Meron din po sa kanilang inilatag ang Diyos na karera ng buhay o tahakin ng buhay na silang lahat ay nagtagumpay. Example po, Abel worship God by faith. Hebrews chapter 11 verse 4. Si Abel po, sinamba niya ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Enoch walked with God by faith. Noah worked with God by faith. Nagtrabaho po siya. Abraham followed God by faith. Sumunod siya sa Diyos. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. By faith lang sumunod po siya. Sarah wait in God by faith. Naghintay po sila. Moses overcome with God by faith. They all win because they are with God by faith. Nagwagi sila. Yun ang pinagmamalaki po ng author ng Hebrews. Sabi niya, yung lahat ng mga lingkod ng Diyos o anak ng Diyos sa Hebrews chapter 11, silang atin nagpapatotoo, nagpapatunay na ang Diyos natin ay tapat. Kaya yung chapter 12, it begins in the word, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, sila ho yun. Let us also, tayo na ho ang kinakausap dito, let us also lay aside every weight or every encumbrance and sin which clings so closely. And let us run, ito na ho yung ating topic ngayon, let us run with endurance the race that is set before us. May tahakin pong inilatag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yung po yung ating tatahakin. Kasi pinakita sa inyo ng Hebrews 11, paano tinahak ni Abraham, ni Noah, ni Moses ang kanilang landas ng buhay. Tinahak nila lahat sa pamamagitan ng pananampalataya. At silang lahat ay nagpapatotoo. Kung sasampalataya ka sa Diyos, ikaw ay tutulungan ng Panginoon magtagumpay. And so with us, let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand throne of God. Friends, ito na ho yung ating tahakin. Kaya lahat tayo pala, may kanya-kanyang pinatatakbo ng Diyos na dapat ay mapagtagumpayan po natin. According to 1 Corinthians chapter 9, babasahin ko na po bago ko po idugtong, chapter 9 verse 24. God said through St. Paul, do you not know that those who run in a race all run? Takbuhan po ito. It is, of course, hindi ho ito physical, literal na takbuhan. Tahakin po ito ng buhay. But one receives the prize. Tapos sabi ho doon, run in such a way that you may obtain it, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, yun na naman yung word na therefore, I run, thus not with uncertainty, thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body. Ito na ho yung
proseso, paano niya tinatakang buhay. I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should be disqualified. Pinapakita ni Pablo, ang kalaban niya, kaaway niya sa buhay ay ang kanyang sarili. Kaya sabi niya, but I discipline myself. Yung word na discipline, i-connect na natin to sa discipleship ng ating Panginoong Jesus. Mamaya, papakita ko sa inyo. That's why Paul ran the marathon and finished it. Natapos ko niya. According to 2 Timothy chapter 4, verse 7, Paul says, I have finished the race. Natapos ko. Remember Jesus Christ in John chapter 19, verse 30, Jesus cried out at the cross of Calvary, sabi niya, it is finished. Si Lord din natapos niya. It is finished. Natapos ko ang kaligtasan ng sangkatauhan sa buong mundo. Si Pablo naman, natapos ko ang tahaking inilatag ng Diyos para sa akin. At yun din ang gusto ng Panginoon. Tapusin natin ang tahaking inilatag ng Diyos nang may tagumpay. Of course, dahil ang Diyos ay sinasamahan po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Friends, today, it is tracking the course, finishing the course. A course is the one which God has given to us. Ang Diyos po ang nagbibigay ng ating tahaking sa buhay. Kaya dito ho, ang tinutukoy ko rito, church Christian. Binibigyan niya ho tayo ng tahaking sa buhay. Ang Diyos po nagbibigay ng tahakin, dito pinapakita ang sovereignty of God. Siya po makapangyarihan sa lahat. Despite the problems, how can we focus on Christ? See, we have tackled this last Sunday in Hebrews chapter 12, verse 2. Verse 1 muna. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also set aside every encumbrance. Dinifine ko na sa inyo ang definition ng encumbrance. Anything, any good thing, but hinders the work of God in us. And the sin, alam na naman natin yung definition ng sin. Ibig sabihin po ng sin ay missing the mark. Lahat ng uri ng kasalanan, malaki man o maliit, silang lahat ay mga balakid sa ating takbuhin. And let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus. Yun po yung ating sinagot last Sunday. How can I look to Jesus? Hindi naman uso literato nun eh. Hindi natin alam. Ngayon pala, ang looking dito ay gagayahin mo yung ginawa ng Panginoon. The founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. We have tackled and concluded last Sunday, looking beyond the cross. Ang ibig sabihin, looking. Ang Panginoong Isus na pagtagumpayan po niya ang krus ng Kalbaryo, hindi po siya tumingin sa hirap ng krus ng Kalbaryo. Tinignan niya beyond the cross. The Bible says, He endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Ang tinignan ng Panginoong Isus, darating ang panahon, pagkatapos ng krus ng Kalbaryo, luluklok din ako sa kanang kamay ng aking Ama. Kaya siya nagtagumpay. Ngayon sabi ng Hebrews, tayo rin, gayahin natin, marami rin tayong problema. Huwag niyong tututukan at didibdibin ang inyong problema. Looking beyond our problems, looking unto Jesus. Ako, tinignan ko na lang po, rapture. Ang gulo ng mundo. Sabi ko, someday, one of these days, makakapiling ko rin kayo, Panginoon. Makikita ko kayo ng face-to-face. Doon ako excited. At sabi ng Biblia, doon tayo magtatagumpay. Kasi we are looking beyond Jesus looked beyond the cross, tayo naman looking beyond the problems. At yung po nakakapag-comfort po sa atin, looking unto Jesus. In Hebrews chapter 5, verse 7, basahin po natin, dudugtong ko po uli ito kasi may kinalaman po ito sa ating pananampalataya sa buhay. Hebrews chapter 5, verse 7 hanggang 9. In the days of this flesh, ibig sabihin, noong ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears. May problema po siya. Ito yung Gethsemane, probably. To him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Ang ibig sabihin, pinakinggan siya ng Ama dahil magalang ang kanyang pagsunod sa Diyos.
God heard the prayer of our Lord Jesus Christ in the days of His flesh. Friends, ang buhay ng Kristiyano, binabalansi po natin ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus. Nung tinakil natin ang Book of Revelation, nakita naman natin si Jesus na anyong Diyos, ibang klase ang itsura. Liwanag, nakasisilaw, hindi ka makakatingin sa kanya mga mata. That is the glorified Christ, the deity, the Jesus, the Son of God, bilang Diyos. Kasi dalawa po, remember the personality of our Lord Jesus Christ, according to Philippians chapter 2, verse 5, Diyos na totoo, tao ring totoo. Nung tayo po hindi pa Kristiyano, ang pagkakilala natin kay Jesus ay tao. Namatay, pinanganak nung Pasko, namatay nung mahal na araw. That's all. Kaya ang babaw po natin. Minamaliit natin ang Panginoon. Pero pag binasa ho ninyo ang Book of John, in the beginning was the Word, and the Word was God. Was with God, and the Word was God, and the Word dwelt among us. Si Lord Jesus Christ, sabi ron, and without Him, nothing could be created without Him. Kung wala si Jesus, walang malilikha kahit ano. Dahil si Jesus pala ay Diyos na lumikha sa atin, kasama ng Diyos Ama at Diyos na. Doon ho sa John, makikita ho natin, Jesus Christ is John. Tapos pag binasa ho natin yung Revelation, ay lalo na, grabe. Kaya sa Revelation, nangangatog po yung mga tao pag binabat, nangangatog. Kasi yung Jesus, nakilala ho nilang anyong tao, kakaiba sa pinakita ng Book of Revelation. Di ba? Liwanag. Siya po ang hahatol. Siya ang binigyan ng karapatang bumunot ng 7 seals. Siya ang binigyan ng karapatan upang magparusa sa tao at humatol sa tao. In other words, Jesus is God. Pero yung ibang, kilala lang nila, Jesus in the day of His flesh. Ito yung Hebrews 5. Kaya lang, syempre, pinag-aaralan din natin kasi may tinuturo ang Panginoon sa atin because we are also flesh. Tao rin po tayo. Kaya gusto ni Lord, kapulutan natin ang aral ng kanyang pagiging katawang tao kung paano po siya nabuhay at tinahak ang landasin inilatag ng Ama para sa kanya. Kaya sabi ho ng verse 8, although He was a son, anak ho siya ng Diyos, He learned obedience through what? For the things that He suffered. Malalim po yun eh. Sa iba-ibang lingwahe ito, although He was a son, He learned obedience through what He suffered. Verse 9, and being made perfect, He became the source of eternal salvation to all who obey Him, being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. Hebrews po yun. Kasi sa Hebrews pinakita ho si Melchizedek, the high priest. Ibang uri ho ng pagiging high priest si Melchizedek. Walang sinimulan. Hindi kilala ang magulang, basta siya po ay tinalaga ng Diyos bilang high priest. Hindi ho masyadong pinaliwanag. Basta ang mahalaga po, si Melchizedek ay isang high priest nung panahon po ni Abraham. Hindi po ang Panginoon, yung kanyang pagiging high priest, ay hindi nakakonekta kay Aaron. Si Aaron kasi, ang kanyang pagiging high priest, nakakonekta ho sa batas. Si Aaron, high priest, bago po siya maghandog ng alay sa kapatawaran ng mga tao, maghahandog muna siya ng alay para sa kanyang sarili, para siya rin ay patawarin. Pero si Melchizedek, hindi ho. Kasi wala hong kasalanan eh. Kasi anyo din ho ito ng Panginoong Hesus. At dito po ay, ang Panginoon lang po ang binigyan ng karapatan na ating maging punong saserdote, our great high priest. That's why, friends, in Hebrews chapter 5, ipinakita rito, suffering is a part of our growth. Kasi ang Panginoong Hesus nag-suffer, yun po yung Hebrews 5. In the days of His flesh, nung siya'y nagkatawang tao, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears. Umiiyak na siya. Parang tayo, pag may problema, iyak tayo ng iyak sa Panginoon. Umiiyak siya sa Diyos. To Him who was able to save him from death. And He was heard. Na pinakinggan siya ng bakit? Because of His reverence. Ang ibig sabihin po, magalang na, pinakinggan siya ng Ama dahil ang Panginoong Hesus ay masunurin sa Ama. Remember in Gethsemane, Father, if it be possible, remove this cup from me. Very painful problem. Sabi ng Panginoon, nevertheless, Father God, not my will, but yours be done. Natuwa ang Diyos sa Kanya. Dahil masyadong masunurin kahit na dumadaan sa pagsubok, kaya niyang tiisin, makasunod lang siya sa Diyos Ama, natubusin ang sangkatauhan. Even Jesus, the sinless Son of God, underwent suffering not as punishment, but as means
to demonstrate perfect obedience. Kung siya po dumadaan sa suffering, tayo pa kaya na makasalanan? Kaya lang, an example ni Lord eh. Ako rin dadaan din ako dyan. Pero ito, habang dumadaan ako, papakita ko sa inyo kung paano ako nagtitiwala sa Diyos. Di ba? The phrase once made perfect does not simply imply that Jesus was ever flawed. Rather, it reveals how his earthly suffering completed his role as our great high priest. Yun po yung ating Panginoon Jesus. In his human experience, complete with trials and grief, that made him the perfect Savior. In other words, sabi ng Biblia, dumaan ang Panginoong Hesus sa mga pagsubok katulad ng pinagdadaanan natin. Kaya naiintindihan niya po tayo sa kanyang pag-aanyong tao. For us, this passage is a reminder that suffering is not pointless. Ang lahat ng ating pagdurusa at paghihirap at mga problema ay may kabuluhan sa harap ng Diyos. Kung ikaw ay Christian. Kaya naman ako, yung iba ayaw ko magsasalita. Kasi sa Bible, may mga salita po ang Diyos. For example, Romans chapter 8, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Para sa mga Kristiyano lang ho yun. Yung all things work together for good. Kung hindi mo mahal ang Panginoon, yung problema mo makasasama sa'yo. Kung mahal mo ang Panginoon, yung problema mo makabubuti sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun. That's why, though we may not understand our trials, we can trust that Christ has walked in His road. And now, He walks with us. Kanina nag-worship po tayo, nadadama ko ang Panginoon, sinasamahan tayo. Tuntua ho ako. Friends, when you face problems, hardship, remember that Jesus suffered also. Nagduwas na din po siya. And through His obedience, He brought salvation. Let His example encourage us to trust God's purpose in our pain. Yung bang makasunod lang tayo sa Panginoon? Pero hindi naman ibig sabihin, pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka na magkakaroon ng problema. Hindi po yun. Kaya nga sinabi rito, kahit sumusunod siya sa Diyos, may problema siya. Kasi yun ang nagpapatunay na meron siyang pagtitiwala sa Diyos Ama. Ganon din tayo. Hindi ko sinasabi, hindi sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay naniwala sa Diyos at sumunod, wala na tayong problema. No. Kahit sumusunod tayo kay Lord, may problema pa rin tayo. Why? Kasi yung po nagpapatunay na nagtitiwala tayo sa Diyos, kahit may problema tayo, ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. That's why every Christian in the book, in His kingdom, in the book of Matthew, it shows us the rules of discipleship. Friends, lahat ng totoong Christian supposed to be, at I know, lahat kayo, sana totoong Christian. Lahat ng totoong Christian dapat disciple ni Lord Jesus. Ito ang problema sa church. Pinababaw nila ang relasyon ng Kristyanismo sa Panginoon. Akala nila, Christian ka, pag umating ka lang ng church, okay na yun. Nakakarinig. Hindi ho. Much deeper. The mandate of Christianity is discipleship. Remember, Matthew chapter 28, verse 18, Jesus said, all authority in heaven and earth has been given unto me. Go ye therefore and make disciples of all nations. Gawin niyo sila mga disipulo ko. Pag dinignan natin ang definition ng disciple, in Greek word, it is matetes. Ibig sabihin, a learner with intimate relationship with the master. Our master is our Lord Jesus Christ. Discipleship po ito. Kaya lahat po tayo disciple ni Lord. Kasi akala ng mga iba, yung disciple, yung mga workers lang, ikaw pastor, ikaw yung mga elder, hindi ho, lahat ng Christian dapat disciple. Sa Bible ho, maraming disciple ng Panginoon, kaya lang iba umalis. Yung 12 po, yun lang po Judas pang isa. Pero yung palang ibig sabihin nun, yung disciple po, tinuturuan ng Panginoon at yung ating relasyon sa Kanya ay mas malalim. Kaya the Lord is He wants us to be His disciples. Akala ng iba, magiging disciple ka lang ni Lord kapag disciple ka ni Pastor. Hindi ho. Huwag ho kayong sasandal kay Pastor. Sumandal ho kayo sa Panginoong Hesus.
Magpa-disciple kayo kay Lord. Learner. Tapos relationship. Di ba? Pinakita ho sa atin ng Panginoon. Lahat ng Christian ay disciple. Kaya kayong lahat, disciple kayo ni Lord. Ang tanong, ano ginagawa niyo bilang disciple? Are you a learner? Natututo po ba tayo sa Panginoon? Sumusunod ba tayo sa Kanyang kalooban? Malapit ba ang ating puso sa Kanya? Siya ba lagi ating inaawitan o tuwing linggo lang? Mahal ba natin ang Panginoon? Disciple. Tignan niyo kung paano disciple ni Lord. Sila Peter, si John, si Matthew, si Andrew, lahat ng kanyang mga disciple. Their heart, yung puso nila, napakalapit sa Panginoon. Friends, according to Luke chapter 9, verse 23, sabi ng Panginoong Hesus, ito yung dying to self. If anyone wants to be my disciple, challenge na ho ni Lord, disciple eh. If anyone wants to be my disciple, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Tatlo ho yan. Want to be a disciple? Deny yourself, itatwa mo sarili mo. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod. Yun mean Galatians 2:20. I am crucified with Christ, it is no longer I who lives. Number 2, take up His cross. Sa ating tradisyon, tinuruan tayo na ang krus ay problema. Hindi po problema ang krus. Ang krus po ay simbolo ng kamatayan. Pag nung panahon po ng Old Testament or even the time of Romans, pag ang isang tao nagpasa ng krus, patay ho yun, sigurado. Hindi na ho yung babalik, hindi ho katulad sa Bulacan. Pag nagpasa ng krus, paalis, pagbalik, buhay pa rin. Ang totoo noon, pag ikaw ay nagpasa ng krus, hindi ka na makakabalik. Bakit? Patay ka na, pinako ka na. Kaya ang akala ng tao, yung krus problema. Hindi ho. Cross means death. Kasi yung po ang pinaka-main punishment ng death nung panahon ng Roma. Kahindik-hindik, kahiyahiya, pinakamahirap. Daig pa ang firing squad o electric chair. Papatayin kang dahan-dahan sa harap ng mga tao na may kahihiyan. Pinakamatinding kamatayan po yun. Kaya sabi ni Lord, if anyone wants to be my disciple, let him deny himself, take up his cross. You must be dead to yourself, and then follow me. Doon ka lang maaaring sumunod sa Panginoon if you will die to yourself. For no one can obey Jesus if you're still alive to yourself. Hindi ho yung kalooban natin na nasusunod, kundi ang kalooban ni Kristo. Grabe, no? Kaya hindi madaling sumunod sa Panginoon. Pag gusto mo sumunod sa Panginoon dahil disciple ka, kalimutan mo ang sarili mo. No longer your will, no longer your plan. It is always the plan of God, the will of God. Yung tatahakin mo yung landas na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ikaw ang gagawa ng sarili mong tahakin sa buhay. Lagi kong pinapaalala yun. Ang mga tao ngayon, hindi masama ako magplano sa buhay, okay. Sabi nga sa Book of James, kung ikaw ay nagpaplano, napupunta ako sa ibang bansa, doon ako mamamuhay, doon kami magninegosyo. Sabi ni James, sino ka para magplano ng buhay mo? Para ka lang abo o aso. Ngayong buhay, bukas wala ka na. Sa halip, sabihin mo ito, if the Lord's will, kung kalooban ng Diyos, ako'y pupunta sa ibang bansa at mamumuhay at doon kami magninegosyo, doon kami maninirahan. Mas maganda po yun, if God's will. Ibig sabihin, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos because we are crucified to ourselves. We are no longer to ourselves. Iyo ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon mamatay sa ating sarili. Kaya lang ayaw po natin. Kasi akala natin, pag kinalimutan natin ang ating sarili, mamamatay na tayo. Hindi ho, yun nga po ang message ng Hebrews chapter 5. Mas lalo mong kakalimutan ang sarili mo, mas lalo kang mabubuhay. Kasi si Kristo na ang gagalaw sa iyong buhay. Ang naghahanap ng kanyang buhay, mawawalan. Ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa Panginoon, ang totoong mabubuhay. Friends, there's a lot of problem in our lives. Pero sa problema, makikita natin kung sino nabubuhay, tayo o si Kristo. Meron pong isang tao lingkod ng Diyos, si William Sangster. One of the greatest Methodist church pastor in England. Sangster was born in London in 1900 and started attending Methodist church at the age of 9. Bata pa lang,
9 years old, umati na ho siya ng church. After 5 years, doon niya lang na-realize, doon lang siya naging Christian. Ulitin ko ha, hindi porke umaating ka ng church, Christian ka. Ito nga ho eh. Si William Sangster, umaating siya, 9 years old pa lang, umaating siya sa simbahan, Methodist Church. Pero hindi niya, doon, after 5 years lang, nalaman niya, hindi pa pala siya Christian. And then after 5 years, at the age of 13, he became a Christian. Meron akong kaibigan ganun eh. Nasa Panginoon na ho siya. Tagal na ho niya. Tumutugtog pa nga siya sa church, gitarista ko ho siya. Galing niya tumugtog. Worship leader din. After 5 years, sinabi niya sa akin, Pastor, ngayon ko lang nalaman, ngayon lang ako naging Christian. For the past years, hindi pa pala ako Christian. And sabi ko, hindi ako nagugulat. Kasi, sabi ko, hindi porke umati ka ng church, hindi porke naglilingkod ka sa Panginoon, Christian ka. Kasi yung pagiging Christian, may bunga. Una, bunga ho yan ng relasyon mo sa Diyos. Ikalawa, bunga yan ng relasyon mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa at mga anak. Ikatlo, bunga yan ng pakikitungo sa mga kapatiran. And then, si William Sangster, at the age of 13, he became a Christian and immediately began sharing his faith with his friends. Yun ang unang-unang palatandaan na ikaw ay totoong Christian. Sabi niya, for the past 5 years, hindi ko natutunang ibahagi ang ebanghelyo ni Jesus sa aking mga kaibigan. Minsan nahihiya ako. Pero after 5 years, sabi niya, nagulat ako, nagkaroon ako ng pasanin i-share ang pag-ibig ni Kristo. Doon lang niya nalaman na, ang totoong Christian ho kasi may bunga. Question, meron na po ba tayong taong nabahagian ng pag-ibig ng Diyos sa ating kaibigan? Kaibigan, huwag na sa ibang tao, nakakaya eh. O kamag-anak. Kasi naranasan ko rin po ito. Nung naging Christian ako, ang unang-unang nilapitan ko upang maibanghelyohan ay lahat ng aking kamag-anak, mga pinsan, mga tita. Lahat ho sila tumanggap sa Panginoon. Hindi nila maintindihan kung bakit nila ako pinaniniwalaan. But that is the sign of Christianity. Biro mo, si William Sangster, 5 years maatin ng church, bata pa. 5 years. Wala siyang binabahagian ng Word of God. Kanya lang sarili. Atin lang siya ng atin. Kikinig siya ng Word of God. Pero after 5 years, hindi na siya mapakali. Pinuntahan niya mga kaibigan niya, mga classmate niya, siniran niya, kahit magalit sila. Tapos, doon, nagbunga na ho yun. Then, 3 years later, he preached his first sermon on their church in February 1917. At doon po, unti-unti, nagpastor po siya. So, tuloy-tuloy na ho yun. Hanggang siya po ay naging ministro at he became known as Wesley's successor, kapalit po ni John Wesley sa Methodist Church in London and was esteemed as the most beloved British preacher of his era. Ito na. Habang tumatanda po si William Sangster, unti-unti po siya nagkakasakit. At yung sakit po niya, unti-unti po siyang namamatay dahan-dahan. Let me read to you. After the war, Sangster headed Britain's Methodist Home Mission Department until he was diagnosed with a progressive muscular atrophy. Atrophy. Yung atrophy po ay unti-unting namamatay ang katawan. Hindi na ho niya maggalaw yung kanyang katawan. According to sa kanyang biography, hanggang daliri na lang niyang dalawa ang nagagalaw niya. Wala na ho siya. Mamamatay na ho siya, dahan-dahan. For 3 years, he slowly died. Dahan-dahan po siya namatay. Hindi ho, instant eh. Dahan-dahan. Matanda pa. Ngayon, pag kayo, anong sabihin niyo? Nasaan ka na, Panginoon? Parang si Job. 3 years. He slowly died, becoming progressively more paralyzed. Finally, able to move only 2 of his fingers. But his attitude did not falter, for when first learning of his illness, nung nalaman niyang
patapos na ang kanyang buhay, songster made 4 rules for himself. 4 na patakaran ng kanyang buhay kung paano po siya mamatay. Friends, ito ang hindi alam ng mga Kristiyano. A lot of people are preparing how to live. Hinahanda natin paano tayo mabubuhay. Tatrabaho tayo, mag-ipon tayo ng pera, bili tayo ng pagkain, etc. But few people are preparing how to die. Yun ang tinuturo ni Lord sa atin. Paano ba ako mamamatay? Karamihan tao iniisip, paano ba ako mabubuhay? So, iniisip niya, paano ako mamamatay? Nagkaroon po siya ng 4 na rules. Ito, isi-share. Baka sakali makatulong sa atin. Bakit ganyan? Basta ba tinuturo mo paano mamatay? Gusto namin paano mabuhay. Friends, patungo na ho tayo ron. Patungo nga tayo sa rapture eh. Sana nga abutan tayo ng rapture. Kung hindi, have we prepared ourselves how to die? Kaya minsan nagugulat ang tao. Ang hinahanda natin paano mabuhay at suddenly, patay kagad. Ay, hindi niya napaghandaan yung kanyang kamatayan. Kasi yung pinaghandaan niya, paano siya mabuhay? Pero si Lord tinuturuan na ho tayo. The Lord also knows how to prepare Himself at the cross of Calvary. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos na ang bahala. Number 1, sabi ho niya, ito yung kanyang rules. I will never complain. Grabe. Ito pala ang paraan para, paano ko paghahandaan ng aking kamatayan? I will never complain. Friends, major po ito Remember, ang Panginoon Diyos nagalit sa mga Hudyo nung panahon ni Moses sa Exodus. Why? Kasi ang mga Hudyo walang ginawa kundi magreklamo ng magreklamo. Sawan-sawan na kami sa tinapay, sawan-sawan na kami sa pugo, sawan-sawan na kami sa buhay namin, nagalit ang Diyos kasi wala na silang tiwala sa Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, pinatay sila lahat. Ang hinahanda ng mga Hudyo kung paano mabuhay pero pinatay sila ng Panginoon. Why? Because they're always complaining. Friends, ang pagrereklamo pala ay masama. Kasi pag tayo nagreklamo, parang wala tayong tiwala sa Diyos. Oh, what the sovereignty of God among us. Napaka-makapangyarihan. Pagkatiwala natin sa Diyos. Sabi niya, I will never complain, knowing God is in control. Yun ang ibig sabihin. Hindi tayo magre-reklamo. Why? Because we know that God is in control. The sovereignty of God nga Ito nga sa gobyerno natin Dami mga Pilipino nagre-reklamo sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Nitignan natin yung mga balita lagi, puro masasama. Sabi sa akin ng Panginoon, bakit nitignan yan? Hindi mo ba alam, ako ang nasusunod, ako ang naglalagay ng Pangulo ninyo, ako ang nag-aalis ay oo nga pala, Lord, nakalimutan ko. Ipagkatiwala mo sa akin. Kaya magmula nung nagsalita ang Panginoon na gano'n, hindi ko na iniintindihan anong mangyari. Basta ikaw, submit ka sa government, gawin mo ang tama. Si Lord na bahala sa ating Pangulo. Gawin pa man, wala, lahat naman ng Pilipino, halos ganun. Sinipapalit mo, ganun din. So, pinakamagaling, huwag niya tayong magreklamo. Pagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Diyos na bahala. Kung sino ang tatayo niyang susunod na Pangulo, siya na bahala. Kung aalis niya o hindi, siya rin ang bahala. Basta sa Diyos tayo. That is ang ibig sabihin, I will never complain. Sa ating buhay, ganun din. Nagko-complain ka sa asawa mo, sa anak mo, stop it. Prepare yourself how to die. Do not complain. Ayaw na ayaw ni Lord yun. Nakalagay na sa Bible yun, both in Old and New Testament. Ayaw ni Lord yung reklamador. Ang gusto ni Lord, laging nagpapasalamat anuman ang nangyayari. Number 2, I will keep the home bright. Una, ayaw niya na mag-complain. Kahit anong problema niya, hindi siya mag-complain. Kahit ang ulam niya, lagi tuyo. Ayaw niya mag-complain. Ikalawa, I will keep the home bright. I will be a blessing unto others, ibig sabihin. Gusto ko, dahil malapit na akong mamatay, gusto ko lagi akong maging pagpapala sa aking tahanan, sa kapwa-tao. Number 3, I will count my blessing. I will count my blessing.
Ibig sabihin, I will always give thanks to God in everything. Magpasalamat ka, may bigas ka pa. You what? And number 4, I will try to turn it to gain. Yung po yung Philippians 1:21, to me, to live is Christ, to die is gain. Ang kamatayan po ay isang pakinabang sa Christian. Pakinabang ho yun. He did all those things, and thus the work of God was displayed in His life, and God's strength was made perfect in His weakness. Yung po yung 2 Corinthians chapter 12 ni Pablo. Sa iyong kahinaan ay maiahayag ko ang aking kapangyarihan o ang aking kalakasan. Yung po yun. I will never complain. Huwag na ho kayo magre-reklamo kahit ano. I will keep my home bright. I would like to be a blessing. Number 3, I will count my blessing with thanksgiving. Always giving thanks to God in everything. Kung may natanggap kang bonus, pasalamat. Kung wala, pasalamat ka pa rin. And number 4, I will try to turn it to gain. Maging pakinabang. Maging yung to live is Christ, to die is... Friends, sa Christian talaga, ang kamatayan pakinabang, the Bible said, Galatians. Hindi ho kawalan. Mantakin mo kung ikaw wala ka rito, nasa piling ka na ng Panginoong Hesus. Ano na wala sa'yo? Nagkaroon ka pa nga eh. Nasa langit ka, nakapiling mo ang Panginoon. That's why, I think this is why sometimes we are suffering because God teaches us how to die to self. Tinuturo lang tayo ni Lord, paano tayo mamamatay sa ating sarili. Why? So that Christ might live through us. Doon lang siya pwedeng tumira sa atin. Kapag yung ating sistema sa buhay ay ginagaya po natin sa Panginoon. Friends, nais ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng bagay. Alam ho ninyo, ako, nalulungkot ako sa mga Israel dahil they rejected our Lord Jesus. Sa Panginoon, hindi ang masakit sa Panginoon sa mga Hudyo, hindi lang yung reject nila, kundi tinanggihan nila yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Di ba, naalala mo yun? Matthew chapter 23, umiiyak ang Panginoon. Oh, Jerusalem, Jerusalem, kung alam lang ninyo, katulad ng isang inahing manok, gustong-gusto ko kayong kunin at tipunin sa aking piling. Subalit ayaw ninyo sa akin lumapit. Umiiyak ang Panginoon. He cried for Jerusalem. Ang pinakamasakit sa Panginoon ay hindi lamang yung hindi nila pagsampalataya, kundi tinanggihan nila ang pag-ibig ng Diyos. Friends, ang sino mang taong tinatanggihan si Kristo Jesus ay tinatanggihan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil si Jesus ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Remember John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay si Jesus na dapat natin tanggapin. Pag tinanggihan mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, tinatanggihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit maraming tao pupunta sa impyerno. Hindi dahil sa salbahe sila. Gusto yatang magpastor yung anak mo. Di ba? Maraming tao pupunta sa impyerno because they rejected the love of God through Jesus Christ. Dito hindi na pinag-uusapan kung mabait ka. Because the Bible says in Ephesians, you're being saved by faith, by the grace of God, not of good works, lest any man should boast. It's only by faith through Jesus. Kaya ang mga tao nasa langit, hindi dahil sa mabait sila, nasa langit because they received the love of God through Jesus Christ. Tayo, pupunta sa langit. Hindi ho dahil sa mabait tayo. Although mababait naman kayo, pero hindi ho natin pinangahawakan yung ating kabaitan. Ang pinangahawakan lang natin, Lord, tinatanggap ko ang pag-ibig mo na ginawa sa krus ng Kalbaryo. That's why I'm here. That's why, ang Panginoon, doon lang siya nasaktan sa mga Hudyo. They rejected the love of God. Di ho ba? Dito makikita natin, yung bang tayo ho tinuturuan ng Panginoon, bagamat ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos, He suffered
nagdusa siya sa problema. Pero ganun pa man, katulad ng team natin, he always look upon God the Father. Yung bang sa kabila po ng maraming problema, nakakasunod pa rin tayo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Pablo na, I have fought the good fight, I have kept the faith, I finished the course. Basahin ko sa inyo. 2 Timothy chapter 4, verse 6 and 7. Ito na ho yung tahakin nilatag ni Lord sa atin, bawat isa. Personal po ito. Iba-iba ho yung landas ng buhay natin. Sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 6. For I am already being, by the way, sinulat ni Pablo to bago siya mamatay. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Para siyang si Simpson. Si William Simpson. Singer. Na alam ho niya, mamamatay na siya. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Malapit na ho siyang mamatay. Verse 7. Ito ginawa niya. Alam mo malapit ka na mamatay. I have fought the good fight. I finished the course. Tinahak niya ang landasing ibinigay. Iba, Hebrews 12, ang Diyos ay naglalagay po ng ating tatahakin. I finished the course, I finished the race, and I have kept the faith. Pagkatapos noon, patay na si Pablo. Tatlo lang hong pinagagawa. Fighting the good fight. Through faith. The Bible says, we can only win against this world through our faith. 1 John po yan. By faith. Lahat po yan. Yun yung example ng Hebrews 11. Lahat sila, si Noah, si Abraham, si Moses, na nagwagi dahil sa pananampalataya sa Diyos. Dahil nung sumampalataya sila sa Diyos, hindi sila iniwan ng Panginoon. And they won against the world. Verse 6 uli. Verse 7. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Yun yung bima judgment na sinasabi ko sa inyo sa Book of Revelation. Sa 1 Corinthians chapter 3. May award. And not only to me, but also to all who love His appearing. Hindi lang ako, sabi niya, pati kayo, na gusto niyo makita si Lord, meron din kayong gantimpala sa Panginoon. Kaya hinihimok niya tayo, let us fight the good fight, let us finish the race that God has brought upon us, and let us keep the faith. Fighting the good fight, finishing the course, and keeping the faith. Friends, that is the rule of God among us. Fighting. If anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. 2 Timothy chapter 2, verse 5. Yung ba? According to the rules. Yung pakikipaglaban, fighting a good fight, we must compete according to the rules. Anong rules? Anong patakaran ng Ibig sabihin, hindi mo tayo mamuhay kayo. Tahakin ninyo, makipaglaban kayo ng mabuting laban. Anong rules ang gagawin, ang susundin namin? Rules ng daigdig o rules ng Panginoon? Now remember, Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the rule. That is the kingdom living. Seek ye first the kingdom of God. Yung kingdom of God, kasi great, King James Version po yun. Sa England po yun, kingdom. Ang England, mahilig po sila sa kingdom, kaharian. But in the original, seek ye first the rule of God. Ibig sabihin, sa kaharian ng Diyos sa ating puso, ay mayroong palatuntunan na dapat sinusunod ng mga mananampalataya upang magwagi ang mga Kristiyano sa kanilang buhay na tinatahak. Yun ang ibig sabihin. Let us run the race that is set before us. As an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules, according to 2 Timothy chapter 2, verse 5. And that is the rule of God. Shinare ko na, napag-aralan na po natin to.
What are the rules of God? Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, puro rules of God na ho yan. Puro palatuntunan na ho ng Diyos yan. Yun po yung ating i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. I fought a good fight. I finished the course. I have kept the faith. Friends, hanggat may buhay, may pag-asa. Pag namatay na yung pag-asa, then the killing begins. Kaya lang ang Christian po, tandaan nyo, ang totoong Christian, hindi nawawalan ng pag-asa. Nakalagay po yan sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Love, hope, and faith. And these three virtues remain in us. Kahit saan tayo naroroon, taglay-taglay ninyo ang tatlong virtues na ito. Love, hope, faith. Kahit saan ka pumunta. Magtrabaho ka, mag-abroad ka, lahat. Laging meron kang love, hope, and faith. Nasa yung puso yan. Nilagay ng Panginoon. Kaya walang Kristiyanong nawawalan ng pag-asa because of the hope. Kaya walang Kristiyanong nagpapakamatay dahil ang Kristiyano habang nabubuhay, may pag-asa. Love, hope, and faith. Lahat ng Kristiyano nagmamahal. Sabi nga ng 1 Corinthians, lahat mawawala. Yung faith, pag nakita natin ng Panginoon, tapos na. Dahil ang faith ay para lang sa mga hindi nakakakita sa Diyos. Pero pag nakita na natin, faith is finished. Pag nakita natin ang Panginoon sa langit, hope is finished. Dahil yung inaasahan natin, andun na ho tayo. But, sabi doon, ang pag-ibig ay mananatili, magpasawalang hanggan. Ay, salamat, ang pag-ibig po, walang katapusan. Throughout eternity, we will love God and God will love us always. Friends, the storm of life reveals the following things about us. Kaya let us allow this. So wala na, may problema tayo pero hindi tayo magrereklamo. Pinapakita lang ho sa ating problema kung anong uri ng pananampalataya meron tayo. Kalawa, the strength of our commitment to God. Number 3, the level of our maturity. Are you matured enough? Are you really a disciple of our Lord Jesus? Disciple. Ulitin ko baka makalimutan ninyo. Disciple po kayong lahat ni Lord. Maawa po kayo. Pag disciple kayo ni Lord, magpa-disciple kayo sa Kanya. Kasi yun po ang mandate Make disciple of all nations. Gawin yung mga alagad ko ang lahat ng bansa. Kaya ang pastor, naatasan ng Panginoon upang ituro ang ebanghelyo sa church, upang ang church ay ma-equip para alam ng church, sino ba ako sa mata ng Diyos? Ano ba ako ng Panginoong Isus? Ito sinasabi ko sa inyo. You are the disciple of our Lord Jesus. Marami siyang disciple. Kaya pag sinabing disciple, seryosuhan na po ito. Hindi ito yung, kung gusto kong umatin, atin ako, kung ayaw ko, hindi. Kung gusto kong tumulong, tutulong ako. Hindi ho. Ang disciple po, it is Christ who lives in us. Si Lord po ang nasusunod. That is the level of our maturity. The healthiness of our attitude. And then the measure of our teachability. Friends, as a Christian, our life here on earth, kung paano tayo nabubuhay, ito'y tugon lang natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya doon natin maiintindihan. Gusto ko pong i-magnify sa inyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Kasi pag nalaman ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, tiyak tutugon kayo. Hindi nyo mamaliitin ng Diyos. The Bible says, mahal na mahal kayo ng Diyos. Mahal na, not just an ordinary love. Kaya yung word na, for God so, gayon na lamang, ibig sabihin ng gayon na lamang, walang sukat. For God, hindi nakalagay na, God loved the world. Hindi, for God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Malaking pag-ibig po yun. Ngayon, pag nalaman natin, tinanggap natin, mahal na mahal pala ako ni Lord, anong gagawin mo? Yan na. Yun na yung response natin. Siyempre, of course, we worship you, Lord. We obey you. We put our trust in you, Lord God.
That's why, what makes a winner? The marks of a winner is the heart, the will to win. Kaya tahakin ninyo ang landasing ibinigay ng Panginoon sa ating harapan upang tayo po ay magtagumpay. When the going gets tough, the tough gets going. Call it heart or character, but God called it endurance. Matiisin, matyaga. The heart of the winner in Hebrews chapter 12. Let us run with endurance the race that is set before us. Steady determination to keep going. Buong-buo ang loob na tatapusin natin ang karera ng buhay. Ang landasing ibinigay. Wala na po itong atrasan. Seryoso. By the way, malapit na naman talaga si Lord bumalik. Malapit na po tayong sunduin ng Panginoon. Yung akin po, yun po yung aking blessed hope. Lord, alam ko, pasasaan, susunduin niyo rin po kami ng inyong iglesia. Doon ako nakatingin. Looking beyond the cross. Looking beyond the problem. Someday, we will see Jesus Christ face to face. At doon po makikita ninyo. Masasabi rin natin yung sabi ni Pablo, I fought a good fight. I finished the race. I have kept the faith. And I pray to God that our faith might remain in God. Ano man ang problema natin, sana po ay manatili ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Isipin lang natin, God loves you so much. Kasi binabasa ko po yung gospel, nakita ko ang isang dinamdam ng Panginoon nung tinanggihan siya ng mga Hudyo. Umiyak siya. Kasi inalay niya ang kanyang buhay sa mga Hudyo, pero tinanggihan siya. Pero kung tatanggapin natin ang kanyang ginawa, ang Panginoong Hesus tuwang-tuwa, ang Diyos Ama tuwang-tuwa. Dahil ang Diyos ay patutunahin niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano man ang pagsubok, yun ang Hebrews chapter 5. Ano man ang pagsubok na ating pinagdadaanan, patutunayan ng Diyos na hindi niya tayo iiwan. Katulad ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sinamahan niya sa lahat ng pagsubok, ang Panginoon ang siyang gumabay. Sa kabila po ng mga problema, hindi niya iniwan. At yun po ang naisipagawa sa atin ng Panginoon sa Hebrews chapter 5, verse 7. In the days of His flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears. Hindi ng problema. To Him who was able to save him from death. And He was heard because of His reverence or piety. Sa imong lengguwahe, sa Tagalog, magalang na pagsunod. Kasi ang Panginoon Diyos, ang Ama, papakinggan ng ating prayer pag alam niyang handa tayong sumunod kahit na tayo ay maapektuhan sa ating buhay. And God answered His prayer. Di ba? To Him who was able to save him from death and He was heard because of His reverence, although He was His Son, ito na yung sa atin, He learned obedience through the things that He suffered. That's why God allows our suffering so that we might learn how to obey. Friends, napakadaling sumunod sa Diyos pag wala kang problema. Pero pag may problema ka, subukan mong sumunod. Yun ang kinakount ni Lord sa kabila ng iyong problema. Nakukuha mo pa rin magtiwala at sumunod sa akin, and then God will answer your prayer. Kasi ibang tao, sumusunod lang kay Lord pag walang problema magaang. But we had a lot of problems. That's why God allows problem. Lahat naman ng tao may problema. Iba lang ang Christian. Tayo, we are looking upon God. Our great sovereign God. He controls our life. And friends, God loves you so much. Let us please bow down in prayer. Heavenly Father, you're such a wonderful Father, a wonderful God unto us. Thank you, Father, for your work, for your beloved Son, Jesus. And Heavenly Father, we receive your love when you gave your begotten Son, Jesus Christ, upon us.
Thank you so much, Father God, sa inyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Batid niyo, Ama, ang aming pinagdadaanan sa buhay, ang tahaking nilalakbay ng inyong mga anak na inyong inilatag sa bawat isa sa amin ay aming haharapin ng may pananampalataya. Mahirap man, subalit buo ang tiwala namin sa inyo. Sa lakbayang nilalakbay namin, Panginoon, na inyong ibinigay sa amin, tulungan niyo kami mapagtagumpayan ang lahat ng problema at pagsubok. Manatili kami sa inyo, Panginoon, at matutong magtiwala sa lahat ng bagay. Ama, abutin niyo po ang mga anak niyong ito na pinagdadaanan ng iba't ibang uri ng problema, maging ang mga sakit at karamdaman. Turuan niyo kami matutong mamatay sa aming mga sarili. Dahil kayo lamang ang aming buhay, pinagkakatiwala namin sa inyong aming kinabukasan. Turuan niyo kami, Panginoon, na laging magpasalamat sa inyo sa lahat ng bagay na meron kami o wala. Because we trust in you. O Sovereign Father God, dinggin niyo nawa ang pananalangin ng inyong mga anak. Ang mga may sakit po ay inyong pagagalingin sa kanilang karamdaman. Ang may mga problema sa pamilya, sa pinansyal ay aabutin nyo rin. Ama, ayaw po namin magreklamo sa aming mga problema. Sapagkat kapag kami nananalangin, tiwala kami. Naaabutin nyo kami, tutulungan kami sa lahat ng aming pagsubok upang lumago kami at tunay kami maging alagad ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Ingatan nyo ang mga anak ninyo. Pakinggan ang kanilang panalangin. Gawin niyo po silang mga alagad ninyo, Panginoong Hesus. Magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo at pag-ibig. Ama, gamitin niyo kami bilang alulod ng inyong pagpapala, alulod ng inyong pag-ibig upang si Kristo Jesus ang masilayan sa aming buhay. Inihanda rin po namin, Ama, ang aming mga tithes and offering na ilalagak sa inyo upang ang iglesyang itong munti, Panginoon, ay magamit ninyo ng gusto. Mapalaganap pa ang Ebanghelyo sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng Panginoon, ng media, Panginoon. Tulungan niyo kami at magkakaroon kami ng mabuting patotoo na kayo, Panginoong Hesus, na aming Diyos, ay laging tapat sa amin. Tanggapin niyo po ang kanilang mga tithes and offering, love gifts, and pledges. Higit sa lahat, tanggapin niyo ang aming kaluluwa at puso na inialay sa inyo, kasama ng lahat ng meron kami. Maraming salamat po, Ama. Pagpalahin niyo ang bawat isa. Hinihingi po namin, Amang Banal, na basbasan niyo ang mga anak niyo ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At maingat namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng karangalan ng papuri at kaluwalhatian, magpaswalang hanggan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory. Inaanyayahan ko po muli ang lahat na tumayo at awitin po natin ang walang hanggang papuri. Ni
dalangin ko'y dinggin mamuna ka, Jesus, sa aking landasin. Kahit na mayroong pagsubok, mundo man sa'kin ay tumalikod, walang hanggang papuri ay alay sa'yo, aking Jesus. Jesus ang manggagapon, aking Diyos at tagapagligtas. Hari ng
all po and see you next Sunday.